Magandang araw mga mag-aaral! Ako nga po pala si Teacher Vivian Malibangco, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao. Handa na ba kayo ngayong araw ng pagkatuto? Tara, samahan niyo ako. Pero bago ang lahat, kailangan muna nating manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, maraming salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa araw na ito na kami po ay muling nagkaroon ng... Bago kayo umupo, pakitingnan niyo muna ang ilalim ng inyong lamesa at upuan kung may kalat. At itapon ito sa tamang lalagyan. Maliwanag ba, class? Okay, maraming salamat po. Maaari na kayong umupo. Bago natin simulan ang ating tatalakayin ngayong araw, ay magtala muna ako ng inyong attendance upang malaman ko kung sino ang lumiban sa klase at kung sino ang naririto ngayon. Okay, class, sabihin ang narito po, sir, kung ang inyong pangalan ay naitawag. Nagkakaintindihan ba tayo? Okay, Abapo. Okay, present si Abapo. Alin daw? Bulunos. Cañete. Dublas. Okay, class, masaya ako na kumpleto kayo ngayon. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayong araw, ay alamin muna natin ang mga layunin. Sa pagtatapos ng ating aralin ay inaasahan ko kayong nakakikilala ng mga paraan ng mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan, napatutunayan na ang mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan ay paraan upang magkaroon ng mabuting pakikipag-ugnayan sa kapwa at katiwasayan ng bayan, at na isasakilos ang mga paraan ng mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan. Bilang paghahanda sa ating aralin ngayong araw, nais ko munang ipaalala sa inyo ang mga alintuntunin sa loob ng silid-aralan upang maging maayos ang ating klase. Itaas ang kamay bago sumagot o magsalita, makinig ng mabuti kapag may nagsasalita, igalang ang guro at mga kaklase sa lahat ng oras, magsalita ng magalang at may respeto, panatilihing malinis at maayos ang silid-aralan, pumasok sa oras at maging handa sa klase, iwasan ang pakikipag-usap habang may nagtuturo, sundin ang mga tagubilin ng guro, gamitin ng maayos ang mga gamit sa paaralan, at makilahok ng aktibo sa mga gawain sa klase. Naiintindihan ba, class? Okay, students, so bago tayo masimula sa ating aralin, ay mag-energizer muna tayo para magising ang ating katawan at isipan. Kaya tumayo tayong lahat at sabayan niyo si teacher. Bago tayo tumungo sa ating bagong aralin, balikan muna natin ang ating napag-aralan noong nakaraang tagpo. So, sino ba sa inyo ang nakakaalala kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang tagpo? Yes, Erica? Tama! Ang tinalakay natin noong nakaraang araw ay tungkol sa ang pamilya bilang gabay sa pagpili ng mga mabubuting pinuno ng komunidad at ng bayan.
Naaalala pa ba ninyo, class, kung bakit mahalaga ang papel ng pamilya sa pagpili ng mga pinuno? Tama, class. Ang pamilya ang unang nagturo sa atin ng mga halaga tulad ng katapatan, kabutihan at pananagutan. Kaya naman, sa pagpili ng mga pinuno sa ating komunidad o bayan, dapat natin isaalang-alang ang mga aral na itinuro sa atin ng ating pamilya. Nagagalak ako na naaalala niyo pa kung ano ang tinalakay natin noong nakaraang araw. Okay, class, may mga larawan akong ipapakita sa inyo. Tingnan niyo mabuti. Ano-ano ang mga nakikita niyo sa larawan? Yes, Erica? Tama! Ang nasa larawan ay mga social media apps na kadalasan ginagamit natin. Paano naman nakatutulong sa inyo o sa atin ang paggamit ng social media apps? Yes, class? Magaling! Lahat ng iyong sagot, class, ay tama. Lahat ng ito ay mga social media platforms or plataforma. Pero alam niyo ba na napakahalaga rin gamitin ito ng may pananagutan? Yes, Carlo? Okay, pananagutan class o ibig sabihin iyong responsibilidad sa pagtupad ng mga obligasyon o tungkulin. Kaya, yan ang tatalakayin natin ngayong araw tungkol sa mapanagutang paggamit ng social media bilang mamamayan. Handa na ba kayo? Okay, sisimulan na natin. Okay, ngayon, pag-usapan muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng social media. Okay, ang social media, class, ay isang digital na plataforma na nagbibigay daan sa mga tao na magbahagi ng mga impormasyon, ideya, at damdamin sa pamamagitan ng very good internet at teknolohiya. Ito ay nagbukas ng malaking oportunidad, class, para konektado at interaktibong komunikasyon sa pagitan ng mga individual, grupo at organisasyon sa buong mundo. Naiintindihan ba? Okay, ito din ang nagsisilbi na tagapagmagitan ng interaktibong pagpapalitan, pamamahagi at paglikha ng mga impormasyon, kaisipan, interes at iba pang uri ng mga pahayag sa mundo digital sa pamamagitan ng mga virtual na pamayanan o network. Ngunit, alam niyo ba, class, na hindi lahat ng gumagamit ito ay responsable? Tama o hindi? Okay. Kaya ngayong araw ay aalamin natin ang mga paraan ng mapanagutang paggamit ng social media. Okay? Okay, class. May mga halimbawa ng mga popular na social media platforms na ginagamit sa Pilipinas. Gaya ng sinabi ko kanina, ang Facebook. Ang Facebook, class, ito ay isa sa pinaka-popular na social media platform sa bansa, tama? Dahil sa pamamagitan nito, nakapamahagi tayo ng mga, mga larawan, ano pa? Mga mensahe at video ng ang isang tao. So, ilan ba sa inyo ang may Facebook account? Okay, halos lahat naman siguro tayo may Facebook account, plus, no? Okay, ano naman ang madalas yung ginagawa sa Facebook? Okay, tama. Ayon kay Jessica, class, ang Facebook daw ay nakatutulong sa kanya upang makipag-usap sa mama niya na nasa abroad. Yes, magaling. At, okay. Yes, very good. Pangalawa, ang
Twitter. Ito rin ay kilala rin sa Pilipinas, class, di ba? Sapagkat maraming tao ang gumagamit ito upang makipag-usap at makipaghagi sa mga balita. Sino bang may Twitter account dito? Yes, Kenneth? Yes, ano naman ang nababasa mo sa Twitter? Okay, tama. Ayun kay Kenneth Class, nang dahil sa Twitter na account ay dun siya bumabasa ng mga balita. Pero, alam mo ba, Kenneth, na hindi lahat ng balita sa Twitter ay totoo? Tama. Hindi lahat ng nasa online through Twitter, Class ay totoo. Kaya hindi tayo basta-basta maniniwala sa mga post sa social media dahil hindi natin alam kung alin ang totoo at alin ang fake news. Naiintindihan ba? Okay, very good. Okay, ang pangatlo, class, ay Instagram. So, sino bang may Instagram account dito? Kadalasan ba may Instagram account? Okay. Ang Instagram account, class, ay kung saan maaaring magbahagi ng mga larawan at video. Ito'y ginagamit ng mga Pilipino upang maipakita ang kanilang buhay at interest. Naiintindihan niyo, class? Okay? Tandaan niyo lagi, class, ha, na dapat aware kayo na hindi lahat na nakikita natin online ay totoo. Kaya dapat maging mag-ingat tayo. Okay? Next is YouTube. Para saan ang YouTube, class? Yes? Tama. Ito'y ginagamit para masubaybayan ng mga tao ang mga vloggers. Okay, ginagamit din ito kapag manunood tayo ng educational tutorials at okay, nakapagbabahagi ng sariling video. Ano naman ang madalas niyong pinapanood sa YouTube? Okay. So, may natutunan ba kayo mula sa mga pinapanood niyo? Okay, so sa tingin nyo, paano naging responsable sa paggamit ng YouTube? Paano kayong maging responsable? Okay, class, maganda ang paggamit ng YouTube, lalo na kung educational ang pinapanood nyo. Pero iwasan natin ang mga content na hindi kaaya-aya o walang kabutihang dulot. Naiintindihan ba? Alright, so dito naman tayo sa TikTok account. Ang TikTok account, class, ay gumagawa ng maikling video at sumusunod sa mga kasulukuyang popular ng mga hashtags at sayaw. So, alam naman natin na kadalasan sa mga tao ngayon ay gumagamit ng TikTok. Diba? Gumagamit ba kayo ng TikTok account? Yes. Para saan? Sayaw? Okay. Alright. Very good, class. Okay, class. Paano nga ba ang responsableng paggamit ng social media? Okay. Always think before you click, ha? Maliwanag ba? Okay, dito naman tayo sa mapanagutang paggamit ng social media, class. Tandaan na ang social media at internet ay isang publikong lugar. Dahil anumang bagay na i-post natin sa social media at internet ay naisa sa publiko. Makikita ito ng daan-daang milyong tao o kahit bilyon pa. Kaya dapat aware tayo, alright? Next is, ang social media ay lugar para sa pagkakaibigan at pagkakaunawaan upang paigtingin ang connection natin sa isa't isa. Tama?
Okay. So, ugaliin din nating basahin ng buo at maigi ang nilalaman bago magkomento o magbahagi. Para, Para iwas bangayan. Tama ba, class? Okay. At iwasang mag-share ng hindi beripikadong mga artikulo o mga memes at panghuli ay maging responsable sa lahat ng oras. Last, dahil kung ang bawat isa ay responsable, Yes? Okay, maiiwasan natin ang hindi pagkakaunawaan o pagkasiraan. Maliwanag ba, class? Okay? Thumbs up kung naiintindihan. And thumbs down naman kung hindi. Alright, so, yes, nag-thumbs up lahat. Magiling. So, bigyan nga natin ng palakpak. Gayahin si teacher. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good. Okay, one more try. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good. Alright. Natapos na natin ang ating talakayan, class. Upang mas lalo niyong maunawaan ang ating aralin, magkakaroon tayo ng isang role-playing activity. Sa gawain ito, ipapakita ninyo sa pamamagitan ng pagsasadula ang mga sitwasyong may kaugnayan sa ating aralin. Sa ganitong paraan, maipapakita ninyo kung paano ninyo naiintindihan ang ating tinalakay ngayong araw. Pagkatapos ng inyong pagtatanghal, magtatanong ako ng ilang katanungan upang malaman natin ang inyong mga natutunan mula sa ginawa ninyo. Narito ang mga paksa ng bawat grupo. Group 1, cyberbullying. Group 2, fake news. Group 3, pagsagot sa negatibong komento. At sa pamantayang panglalaman, pagkakaunawa sa sitwasyon, 20 points, kalinawan ng mensahe, 20 points, pagkamalikhain, 20 points, kooperasyon ng grupo, 20 points, at kakayahang makipag-usap, 20 points. Total of 100 points. Magaling, class! Napakaganda ng inyong role-playing activity. Let's give a clap, everyone. You did a great performance. Ngayon naman, upang mas malaman natin kung gaano ninyo naiintindihan ang ating aralin, tayo ay magkakaroon ng isang maikling quiz gamit ang Kahoot app. Magsasend ako ng link at pakiclick ang link na iyon upang makapasok sa ating Kahoot quiz. Sa gawaing ito, tama o mali lamang ang inyong isasagot. Mayroon tayong 10 items. Kuhanin ninyo ang inyong cellphone o laptop, buksan ang Kahoot at i-enter ang game pin na makikita sa ating screen. Kapag nakapasok na kayo, ilagay lamang ninyo ang inyong pangalan at ihintayin ko ang lahat bago tayo magsimula. Basahin mabuti ang bawat pangungusap at piliin kung ito ay tama o mali bago matapos ang oras. Handa na bang lahat? Sisimulan na natin.
Good job, class! Natapos na rin ang ating Kahoot quiz. Ang galing ninyo, class! At nakita ko na marami sa inyo ang nakakuha ng tamang sagot. Congratulations sa ating Kahoot winner! Ngayon naman, balikan natin sandali ang ilang tanong para mas lalo pa nating maintindihan ang mga sagot. Natutunan natin na bilang mga mamamayan, mahalagang gamitin natin ang social media sa tamang paraan. Di ba, class? Ang social media ay hindi lamang para sa aliwan o pakikipagkaibigan, kundi isa rin itong makapangyarihang kasangkapan para magbahagi ng kaalaman at kabutihan. Dapat nating tandaan na ang bawat post, comment, o share na ginagawa natin ay may kaakibat na pananagutan. Kaya bilang responsable at mabuting mamamayan, gamitin natin ang social media ng may respeto, katapatan, at kabutihang asal. Kaya always remember, think before you click. Naiintindihan ba, class? Sino dito ang hindi nakakaintindi? Thumbs up kung lahat ay naiintindihan at thumbs down naman kung hindi. Magiling, lahat ay nag-thumbs up. Okay, class, dumako naman tayo sa ating takdang aralin. Natapos na rin ang ating aralin sa araw na ito at sana ay magamit ninyo ang mga natutunan ninyo sa tunay na buhay. Ngayon naman, maghanda na tayo para sa ating pangwakas na panalangin.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Purihin natin ang Panginoong Diyos, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat mga mag-aaral sa inyong pakikilahok ngayong araw. Natutuwa ako dahil naging masigla kayo sa ating mga gawain at talakayan. Huwag kalimutan ang ating takdang aralin at lagi nating isabuhay ang pagiging responsableng mamamayan sa paggamit ng social media. At huwag kalimutan, think before you click. Paalam!